Upang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Magandang araw po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako mga kababayan, eto na. Ito na yung sinasabi natin mga kababayan. No? Kung talagang totoo yung mga sinasabi nila sa ating mahal na Pangulo, yung mga sinasabi nilang adik, bangag, korupsyon, no? Sinasabi nila yan lagi sa ating mahal na Pangulo, lalo na po si Harry Roque. Palagi niyang sinisiraan si PBBM kung ano-ano na lang ang paninira na ginagawa niya, mga kababayan. Eh yun pala, siya pala ang may ginawang katarantaduhan nung panahon nila mga kababayan. Tapos, ang ating mahal na Pangulo, ang pinag-aanuhan niya, ibinabato niya yung ginawa niyang kasalanan noon sa ating mahal na Pangulo. Naniniwala talaga ako dun mga kababayan, kapag ang isang tao sinisiraan at binabato lahat na paninira sa kanya, kung ano-ano na lang ang binabato, naranasan niya kasi yan. Yung tao na sumisira sa isang tao, naranasan niya yan. Ngayon, para lang masira ang gobyerno ngayon dahil hindi ho nila nahawakan yung ginawa nila noon, ibinabatong nila ngayon sa administrasyon. Siya sabi ho nila, kurakot, korupsyon. Grabe daw ang korupsyon dyan sa Malacanang. Nakikita nyo po ba mga kababayan ang ginagawa ngayon ng gobyerno? Namamahagi ho sila ng tulong, ibinababa po nila sa mga kababayan natin magsasaka. Sila mismo nagbababa para iabot sa mga magsasaka yung kanilang tulong. Tapos sasabihin nun nila, korupsyon ang gobyerno ngayon. Mga kababayan, ang 7 trilyon, saan napunta yun? Mga kababayan, na inutang nila noon. Si PBBM, makikita ho natin mga kababayan, nakikita ho natin, ilang milyon ang binibigay niya sa bawat napupuntahan niya na lugar. Tapos sasabihin nyo, may corruption pang nangyayari. Tsaka tingin ko, hindi na gagawin ni PBBM yan. Kasi noon pa, mayaman na yan sila. Mayaman na ang pamilya Marcos. Naku mga kababayan. Ito na yung sinasabi natin, no? Kapag ikaw ay gumagawa ka ng katarantaduhan sa kapwa mo, babalik sa'yo yan. Diba? Oh. Ano ba sinasabi niya lagi kay PBBM? Puro paninira ang ginagawa niya. Ngayon, bumalik sa kanya. Siya pala mga kababayan ay may ginawang katarantaduhan na sinasabi niya palagi na gusto niya nang patalsikin si PBBM. Para ano? Para mapagtakpan ang ganitong ginawa nila noon. Ay ito po mga kababayan ha. Sa mga kababayan natin, alamin niyo rin po ang totoo. No? Huwag lang ho kayo maniniwala sa akin o kaninong vlogger. I-research nyo rin para may alam ho kayo. Kasi kung maniniwala ho kayo sa akin, mga kababayan, nasa inyo na yan. Kung hindi naman kayo maniniwala at nagdadalawang isip po kayo, i-research nyo sa mga website mga kababayan para maniwala ko kayo. Okay, ito po, sinabi ng tagapangulo ng PAGCOR na tinulungan ni Harry Roque ang Purak Pugo Hub na muling mag-apply para sa lisensya. Oh, ano ito mga kababayan? Gawa-gawa lang ng PAGCOR? Ha? Ano to, gawa-gawa lang? Ito na yun. Yung paninira niya, bumabalik na sa kanya. Ha? Ano ka ngayon? Paano mo ngayon mapapaliwanag ito? Ha? Illegal na pugo dito sa bansa natin. Tapos, gusto pa niya na mag-apply ng lisensya. Ako, mga kababayan. Ayon dito, babasahin ko lang po mga kababayan ha. Pinangalanan ni Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR, Chairman of CEO Alejandro Tinco, ang dating presidential spokesperson Harry Roque bilang tumulong sa kamakailangan ni raid na Pugo firm sa Purak, Pampanga na muling mag-apply ng lisensya. Nako mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, nung na-raid po itong Purak, Pampanga na ito, yung Pugo na ito, nakita doon yung mga papilis ni Harry Roque na nandoon po mga kababayan.
Tapos meron pang foreign trip na sagot ng Pugo ang pamasahe at allowance papuntang Europe, mga kababayan. Ito yon. Oh. Ngayon, mga kababayan, tudot ang ginawan dito si Harry Roque na hindi niya daw alam itong nangyayaring ito. Siyempre, abogado, mga kababayan. Meron bang abogado na umamin sa kasalanan niya? Diba? Oh. Siyempre, pagtatanggol niya pa rin sarili, pagdidiinan niya pa rin na wala siyang kasalanan dito. Siyempre, mga kababayan, aantayin na lang natin ngayon ang investigasyon ng Senado at Kongreso. Dahil ayon po kay Senador Ma'am Risa Hontiveros, ay ipapatawag ito si Harry Roque sa Senado kung bakit napunta doon yung mga papilis ni Harry Roque na mismong permado niya pa napunta doon sa Porac, Pampanga. Ano yun? Lumipad lang? Mga kababayan, na walang nagdala? Ano yun? Minagic? Nandun lang? So ito yung mga kababayan Kumbaga kung ano ang binabato mo sa mga sinisiraan mo, yun yung mga ugali mo talaga. Ibinabato mo lang sa iba. Ipinapasa mo yung ginawa mo. Pinapasa mo sa iba yung gawain mo. Mga kababayan, ganyan. Ganyan na ganyan po ang ginagawa ni Roque. Paninira na paninira sa ating mahal na Pangulo. Para pabagsakin si PBBM. Para palitan ang namumuno sa bansa natin. Para siyempre, para mapagtakpan ang ginawa nila noon. Ayan na. Meron pa madadawit dito, mga kababayan. Aasahan natin yan. Hindi lang si Harry Roque. Alam naman natin, spokesperson nito siya nung panahon ni Duterte. So ngayon, mga kababayan, meron pa yan. Sa unti-unting pag-iimbestiga, mauungkat po yan, mga kababayan. Tandaan nyo po. Ito, mga DDS na to, todo paninira sa ating mahal na Pangulo, todo pagtatanggol nila sa nila. Gising na kayo, nakikita na kung katarantaduhan ng ginawa nila noon, mga kababayan. At meron pa dito, mga kababayan, may bago tayong balita. Grabe naman ito, mga kababayan, Eto, malamang kaya masasabi nila dito? Paggawaan ng fake birth certificate ng Chinese sa Davao Bistado. Naku, mga kababayan, ayaw nyo maniwala. I-research nyo, mga kababayan, para maniwala kayo. Ayan i-research nyo sa mga website. Makikita nyo po yan, mga kababayan. Naku, sa Davao pa. Ano kaya, mga kababayan, ang masasabi ng mga DD shit dito? Pinaimbestigahan na ng Kamara ang nabuking na paggawaan ng mga peking birth certificates sa Davao del Sur na nakikipagsabuatan sa umano sa mga tiwaling Chinese national upang palabasin na ang mga ito ay Pilipino. Kita nyo na? Kita nyo na yung ginawa nila, mga kababayan? Ito na yung sinasabi nila, resign PBBM, para pagtakpan ito. Pagtakpan ito, mga kababayan. Kasi unti-unti na nauungkat ang ginawa nila noon. Ayan Ito, mga kababayan, patunay lang ito. Davao, Davao, mga kababayan. Davao. Alam nyo naman kung kanino yung Davao. Ayan. Ayon sa ulat ng National Bureau of Investigation o NBI, isang Chinese ang inaristo habang nag-a-apply ng passport sa Davao City gamit ang mga peking dokumento. Wow, hilig talaga ng mga Chinese yung Davao Parang paborito talaga ng Chinese yung Davao Ayan na. Ay, nako, mga kababayan. Tapos sasabihin na, fake news ako, binabayaran ako ni PBBM. Nako. Ayan na. Ano kaya masasabi ng mga DDS dito? Siyempre, todo tanggol na naman nila yan. Hindi totoo yan. Fake news yan. Okay. Hindi kasuhan nyo tong naglabas na balita na ito. Kasuhan nyo po yung naglabas nito. Ayan yan, kasuhan nyo yan. Kung fake news yan.
Oh, kasuhan nyo ng NBI. Kasi NBI nakahuli. Oh. Nako mga kababayan, nyari na. Takbuhan talaga ng mga Chinese ang Davao Peking birth certificate ng Chinese. Nasa Davao ang kuhaan. Nako. Sige po, maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. God bless po.